Sa gitna ng madilim na kagubatan, desperado nilang hinahanap ang prinsesa. Ngunit habang tumatagal, lalo lang silang nilalamon ng katahimikan. Kasama niya ang isang slime at isang misteryosong unicorn, ngunit kahit sumigaw sila, walang sumasagot, dahil sa lugar na ito, kahit tunog ay nawawala. At doon niya napagtanto, kung hindi sila maririnig, kailangan nilang magpakita. Ngunit sa kabilang banda, may ibang gumagalaw sa dilim, at ayon kay Uncle Shadow, malapit na si Lin Tianhao. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumagsak mula sa langit. Hindi na nakaiwas ang kalaban, tinamaan siya ng direkta at napasigaw sa sakit. Ang babaeng may sungay ay sugatan at nanginginig, at sa isip niya, iisa lang ang tanong, nadiskubre na ba sila? Ngunit para kay Uncle Shadow, imposible iyon, dahil ayon sa kanya, walang makakahanap sa kanila sa kapal ng kanyang mahika. Umaasa si Lin Tianhao na may makakakita sa kanila, bago pa mahuli ang lahat. Habang naghahanda ang unicorn sa paglabas ng kapangyarihan nito, nag-alala ang slime na baka hindi sinasadyang tamaan ang sarili nilang mga kasama. Dahil dito, napaisip si Lin Tianhao at napagtanto niyang delikado kung hindi niya makokontrol ang atake. Kaya imbis na direktang tumama sa lupa, inutos niya na sa langit na lang pakawalan ang enerhiya. At sa isang iglap, isang napakalakas na liwanag ang sumabog paitaas, na nagsilbing parang signal sa gitna ng kagubatan. Sa kabilang panig, biglang naguluhan si Uncle Shadow, dahil hindi niya maintindihan kung paano sila natuntun ni Lin Tianhao kahit imposible iyon sa kanyang mist spell. Dahil dito, nagdesisyon siyang maging mas maingat at inutusan ang kanilang grupo na kumilos mula sa himpapawid. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, muli nilang naramdaman ang lakas ng enerhiya sa itaas, na lalo pang nagpalito sa kanila. Ngunit hindi nila inaasahan na ang simpleng signal na iyon ay aksidenteng tumama sa kalaban. Samantala, sa ibaba, napansin ng grupo ni Lin Tianhao ang kakaibang tunog mula sa di kalayuan, kaya agad silang kumilos upang alamin kung ano ang nangyayari, nang hindi nila alam na ang hinahanap nila ay mismong tinamaan na nila. Dahil sa sunod-sunod na tama, halatang naguluhan at natarante si Uncle Shadow, at maging ang babaeng may sungay ay hindi na makapaniwala dahil kahit sinasabi nilang hindi sila matutuntun, 2 beses na silang tinamaan. Hindi rin ito maipaliwanag ni Uncle Shadow, kaya napatanong na lamang siya kung paano sila nahahanap ni Lin Tianhao. Sa gitna ng pagkalito, kumuha siya ng isang kristal at ginamit ito upang makipag-ugnayan, at sa kabilang dulo ay lumitaw ang kanilang pinuno, si Captain Merong. Agad siyang nagtanong tungkol sa sitwasyon, at ipinaliwanag ni Uncle Shadow na maayos naman ang operasyon at kalahati ng kanilang target ay napatay na. Natuwa ang kanilang pinuno at inutusan silang ipagpatuloy ang misyon, at kahit hindi man nila tuluyang maubos ang kalaban, kailangan nilang magpatagal hanggat maaari. Ibinahagi rin ito na natunton na niya ang pasukan patungo sa ikalawang palapag ng Black Abyss, at nangakong bibigyan sila ng malaking gantimpala kapag natapos ang misyon. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Uncle Shadow at buong galang niyang tinanggap ang utos. Ngunit matapos ang pag-uusap, bumalik ang kaba sa kanilang grupo, at nagtanong ang babaeng may sungay kung kaya ba talaga nilang pigilan ang kalaban. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Uncle Shadow na wala na silang ibang pagpipilian, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang huling paraan, isang galaw na hindi niya basta-basta inilalabas. Nang marinig ito ng babaeng may sungay, agad siyang nag-alala dahil ang gagamitin niyang mahika ay kapalit ang malaking bahagi ng kanyang buhay. Ngunit para kay Uncle Shadow, mas pipiliin niyang isugal ang sarili kaysa mabaigo sa misyon. Sa sandaling iyon, sinimulan niya ang kanyang huling galaw, at isang madilim na enerhiya ang unti-unting kumalat sa paligid habang binibigkas niya ang delikadong mahika. Maya-maya lamang, nilamon ng itim na ulap ang buong paligid, isang kapangyarihang unti-unting sumisipsip ng lakas ng sinumang nasa loob nito. Samantala, sa kabilang panig, napansin ni Lin Tianhao na may tinamaan ang kanilang atake ngunit hindi siya sigurado kung sino ang nadamay, kaya nag-alala siyang baka pati ang prinsesa at ang iba pa ay naapektuhan. Ngunit agad napansin ng unicorn ang kakaiba, dahil may dugo sa paligid at malinaw na may bakas ng madilim na mahika. Dahil dito, napaisip si Lin Tianhao na posibleng si Merong ang may kinalaman sa lahat ng ito. At habang lumilipas ang oras, lalo pang kumakapal ang hamog sa kagubatan,
at napansin ng slime na may kakaibang nangyayari dahil bukod sa lumalakas ang fog, may kasabay itong mabigat at mapanganib na enerhiya. At sa isang iglap, biglang kumilos ang madilim na kapangyarihan sa kanilang paligid, na tila unti-unting bumabalot sa kanilang grupo. Habang patuloy na kumakalat ang itim na hamog, unang tinamaan ang slime at agad nitong naramdaman na unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Napansin ni Lin Tianhao na may mali, dahil ang hamog na ito ay hindi basta-basta, isa itong napakalakas na uri ng dark magic. Kaya agad siyang kumilos at inutusan ang unicorn na gamitin ang depensa nito upang protektahan sila. Sa gitna ng panganib, mabilis na nilikha ng unicorn ang isang barrier na siyang hamarang sa papalapit na madilim na enerhiya, at sa sandaling iyon, nagawa nilang mapigilan ang paglusob ng hamog kahit pansamantala. Ngunit sa kabilang panig, napansin ni Uncle Shadow ang ginawa nila, at para sa kanya, isa lamang itong simula, dahil alam niyang hindi magtatagal ay mababasag din ang kanilang depensa. Habang patuloy na bumabalot ang madilim na kapangyarihan sa paligid, lalo nitong pinipiga ang barrier. At sa gitna ng tensyon, unti-unti nang nanghihina ang unicorn habang pilit nitong pinapanatili ang proteksyon para sa kanilang lahat. Habang tumitindi ang sitwasyon, hindi maitago ni Lin Tianhao ang kanyang pagkadismaya dahil wala pa rin silang eksaktong lokasyon ng kalaban, at alam niyang hindi sila pwedeng manatiling naghihintay dahil bawat sandali ay delikado para sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsalita ang slime at sinabi na kaya nitong maramdaman kung nasaan ang kalaban, at hindi ito kalayuan mula sa kanila, habang ang enerhiyang nararamdaman nito ay napakalakas at malinaw na galing sa dark magic. Dahil dito, agad nagbago ang ekspresyon ni Lin Tianhao, dahil sa wakas ay may malinaw na silang target. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang unicorn na itigil muna ang depensa at ilabas ang buong lakas nito para sa isang malakas na pag-atake. Sa isang iglap, muling nagtipon ang enerhiya ng unicorn at tuluyan itong pinakawalan bilang isang napakalakas na sinag ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, at ang itim na hamog ay tila napunit habang nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng pagsabog, tinamaan din ang unicorn ng lakas ng impact, kaya napaatras ito at halatang naapektuhan ng sariling pag-atake. Agad namang lumapit si Lin Tianhao kay unicorn at tinanong, kung naging sapat ba ang kanilang ginawa. Matapos ang matinding pagsabog, unti-unting hamupa ang enerhiya sa paligid, at doon nagsimulang lumitaw ang kalaban. Sa gitna ng natitirang madilim na hamog, makikita ang babae at si Uncle Shadow kahandusay halatang lubos ng nanghihina. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lin Tianhao, at agad niyang hinarap ang mga ito. Direkta niyang tinanong kung sino sila, at kung bakit sila inatake. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, galit na galit ang babaeng may sungay. Dahil para sa kanya, hindi niya matanggap na hindi nila natapos si Lin Tianhao. Dahil dito, napaisip si Lin Tianhao, at doon niya napagtanto na ang babaeng ito ang nagkunwaring si Miss Shen. Lalong tumindi ang tensyon, habang tinatanong niya kung sila ba ay tauhan ni Merong. Sa kabilang panig, halatang nasa bingit na si Uncle Shadow. Hindi niya inakalang matatalo siya ng isang simpleng level 20 summoner. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi pa rin siya sumusuko. Dahil sa kanyang isipan, kung mamamatay man siya, isasama niya ang kalaban. Sa sandaling iyon, biglang kumalat ang lilang aura sa paligid, at lumitaw ang isang demonic na simbolo sa mismong kinatatayuan nila, hudyat na ginamit na ni Uncle Shadow ang kanyang sacrifice summon, ang Dark Domain. Unti-unting naluso ang kanyang katawan, habang ang kanyang lakas ay tuluyang kinakain ng sariling mahika. Dahil dito, nagulat si Lin Tianhao at ang kanyang mga kasama sa kanilang nasaksihan. Agad namang nagsalita ang slime at ipinaliwanag na ito ang Dark Domain Swamp, ang pinakamapanganib na bahagi ng Black Forest, kung saan kapag nalubog ka, wala nang paraan upang makabalik. Napakunot ang noo ni Lin Tianhao at nagtanong kung bakit walang nagsabi sa kanya na may ganitong lugar sa kagubatan. Samantala, patuloy na lumalalim ang madilim na likido sa kanilang paligid, na tila may sariling buhay at unti-unting hinihila ang lahat pababa. Sa malayo, lumitaw ang isang napakalaking puno na balot ng kakaibang enerhiya, na tila konektado sa misteryong bumabalot sa lugar na iyon. At sa harap nito, nakatayo si Merong. Ayon sa kanyang sinabi, ang lugar na iyon ang mismong pasukan patungo sa ikalawang palapag ng Black Abyss.
Sa sandaling iyon, hinawakan ni Merong ang kanyang espada, at walang pag-aalinlangan, hinati niya ang mismong espasyo sa kanyang harapan. Sa isang iglap, nagliwanag ang paligid habang nabiyak ang hangin, at mula sa hiwang iyon ay unti-unting lumitaw ang isang umiikot na portal na puno ng malakas na enerhiya. Dahil dito, napangiti si Merong, dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang hinahanap, ang pasukan. Para sa kanya, ito na ang patunay na siya ang mananalo sa laban na ito. Ngunit kahit ganoon, nanatili siyang maingat at agad na nag-utos sa kanyang tauhan na mauna at suriin ang portal. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan sa umiikot na enerhiya, habang ang iba naman ay napatingin ng may halong kaba. Dahil kahit malinaw na ito ang kanilang hinahanap, ramdam nila na may kakaibang panganib na nagmumula rito. Sa pagpasok niya sa portal, agad siyang napaisip kung ito na ba talaga ang ikalawang palapag ng Black Abyss, dahil sa unang tingin, wala itong pinagkaiba sa labas. Tila isang normal na espasyo lamang, na parang hindi man lang nagbago ang paligid. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, bigla niyang napansin ang isang pamilyar na presensya, ang kanyang mga kasama. Nandoon din ang kanyang mga kapatid, na tila pareho ring naguguluhan sa nangyayari. Habang unti-unting nagdidilim ang mukha ni Merong, sinigawan siya ng kanyang dalawang kasama kung bakit siya bumalik, dahil malinaw na inutusan siyang sumulong at mag-scout. Habang siya ay nakaluhod, ipinahayag niya na kahit siya mismo ay hindi maintindihan ang nangyari, dahil ayon sa kanya, pumasok siya sa vortex, ngunit sa halip na mapunta sa loob, bigla siyang napabalik sa parehong lugar. Dahil dito, nagsimulang magduda si Merong at napansin niyang may mali sa portal na kanilang nakita. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang sword slash, isang malakas na hiwa ng enerhiya na direktang tumama sa portal. Ngunit sa halip na magbukas, lalo lamang nitong ipinakita ang kakaibang katangian nito. At doon niya tuluyang napagtanto ang katotohanan, ang nasa harap nila ay hindi ang tunay na pasukan. Tuluyan nang natiyak ni Merong na mali ang kanilang nakitang portal, at hindi ito ang tunay na pasukan ng Black Abyss. Sa kabila nito, agad niyang inilabas ang kanyang espada at muling nagpakawala ng isang malakas na hiwa ng enerhiya, na parabang pilit niyang binabasag ang panlilinlang sa harap nila. Dahil dito, lalo siyang nainis at agad na kinuha ang mapa upang muling suriin ang kanilang lokasyon. Ayon sa mapa, malinaw na ang pasukan ay naruroon lamang sa kanilang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Merong, punong-puno ng galit at determinasyon ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang mapa at sinabi na kung narito ang pasukan, hahanapin niya ito kahit kailangan pa niyang hukayin ang buong lugar. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.